Psalm 55 verse 22, isa po itong familiar na talata. Psalm 55. Psalm 55 verse 22. Basahin po natin ng sabay-sabay. Psalm 55 verse 22. Psalm 55 verse 22. 55. Basahin natin Psalm 55 verse 2, 22, ready, read. Cast thy burden upon the Lord, and He shall sustain thee. He shall never suffer the righteous to be moved. Iatang mo ang iyong apasan sa Panginoon at Kanyang aalalayan ka. Hindi niya pahihintulutang makilos kailanman ang matuwid. Mahabaging Diyos, maraming salamat po dahil alam po namin nandito ka sa aming kalagitnaan. Salamat sa iyong mga pangako. Kami ay nabubuhay sa panahon na napakaraming mga kasinungalingan. Maraming mga nangangako, pero napapako. Pero salamat, dahil isa sa iyong mga katangian, ikaw ang katotohanan. Kaya imposible sa iyo ang magsinungaling, aming Panginoon. Ano man ang iyong pinangako sa iyong mga salita, kahit anong mangyari, matutupad ito. Mangyayari ito dahil ikaw ay tunay at tapat sa iyong mga pangako. Marami mang mga kabigatan na nararanasan ang iyong mga anak. Kaya I pray, dear Father, na sa mga awitin na aming napakinggan, hanggang sa mensahe mo ngayong oras na ito, tumutugma, may kinalaman sa pagtitiwala. Kami, Lord, ay sumunod pa rin kahit na minsan hindi namin maintindihan ang mga bagay-bagay. Pagkatiwalaan ka lang namin at iatang namin sa iyo ang aming mga kabigatan. Maraming salamat, Panginoon. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen. Makakaupo na ang bawat isa. Kung lalagyan po natin ng pamagat ang atin pong pag-aaral or message this evening, ito po yung dealing with your burdens. Dealing with your burdens. Alam niyo mga kapatid, kung tatanungin natin ang mga naririto ngayon, kung sino sa inyo ang mga walang kabigatan, maaaring may mga tataas ng kamay pero mga bata. No, kasi hindi pa nila masyado naintindihan yung tanong. Pero habang nagkakaedad, habang ikaw ay nagkakaroon, nagmamature ang isip mo, mas lalo mong marirealize na ang dami ko palang mga kabigatan sa buhay. No? Kasi minsan ang mga bata, iniisip na nila kung may candy sila o wala silang candy. No? Iniisip ng mga bata is, kumbaga, yung laruan na gusto nila, mga ganun lang, simpleng-simple lang. Pero yun nga, pag nagkakaedad ka na, dumadami na ang yung mga alalahanin. Dumadami na yung mga kabigatan na naranasan mo sa buhay. Kaya tamang-tama po no, ang ating pag-aaral ngayong gabing ito. Dahil kung ikaw man ay magsasabing wala kang burden ngayon, siguro lahat kami rito mapapasana all. No? Dahil whether you like it or not, meron po tayong mga kabigatan, mga dala-dala sa buhay na ito. Maaring pag pinag-usapan na natin yung specific na kabigatan, maaring magkakaiba tayo. Pero ang common sa atin is lahat tayo may dinadalang kabigatan. Depende sa kilo na siguro kung gaano kabigat ang yung dinadala ngayon, pero meron tayong dala-dala sa buhay po natin. Pero alam nyo, ang ganda ng pangako ng salita ng Diyos, ano man ang kabigatan mo sa oras na ito, salamat dahil ang Diyos ay binigay niya ang kanyang mga salita. At sa panahon ng mga krisis, panahon ng mga problema, ay magandang bumalik tayo sa kanyang mga salita. Marami pong mga tao ngayon, iba-iba ang kanilang ginagawa kung sila ay may mga dalahin. Maaring ang iba, lalo po yung mga unsaved, ginagawa ng ilan ay makikipag-inuman. Punta dun sa barkada, makikipag-inuman, and they thought na pag ginawa nila yon, mawawala yung problema nila. Hindi po. Maaring sasaya sila pansamantala, malalasing sila. Pero pag nahimasmasan, andyan pa rin naman ang problema. Maaring iba naman ay may mga problema sila,
Ang ginagawa ng ilan ay nag-iisip ng hindi maganda. Maring iba ay dumarating sila sa punto na parang gustong magpakamatay dahil sa bigat ng kanilang problema. Pero alam nyo, ang kagandahan sa atin bilang mga mananampalataya, meron kasi tayong Diyos na palaging nandyan at may mga pangako na atin pong mapanghahawakan. Ang tao pwedeng mangako pero napapako. Pero ang Diyos, obviously, pag siya'y nangako, tutuparin niya. Number 1, call upon the Lord. Ang sabi po ng talata, cast thy burden upon the Lord. Of course, paano natin maikakast? Paano natin iaatang sa Kanya kung hindi natin to sasabihin sa Kanya? Alam niyo mga kaibigan at mga kapatid, yan ang kagandahan sa ating Panginoon. Kasi kung ano yung kabigatan na meron tayo, pwedeng-pwede nating itong ibigay sa Kanya. Pwedeng-pwede natin itong sabihin sa Kanya. Yun yang, di ba pag may problema ka at tinawag mo yung kaibigan mo, nag-open ka, nakakaluwag eh. Di ba nakakagaan kahit papano. Pag sinabi mo yung problema mo, how much more kung yung kabigatan mo sa mga oras na ito ay sinabi mo sa Panginoon, mas meron siyang magagawa. Lalo sa modernong panahon ngayon, ang meron tayo mga ilang kakilala, na pag may mga problema sila, they post sa social media. At ilang beses ko na rin ginamit itong example na to na, tandaan nyo mga kapatid, pag nag-post tayo sa social media, walang solusyon na mangyayari. In fact, mas madadagdagan pa nga yung problema at matitrigger pa yung mga naghahanap ng kachismisan o naghahanap ng issue. Kaya kung meron tayong mga dalahin, hindi solusyon yung i-post mo yan sa social media, kundi ilapit mo sa Panginoon. Ibigay mo sa Kanya. Tandaan po natin, pag sinabing burden, mga kapatid, ito yung mga alalahanin, ito yung mga kapighatian, maaring may mga ilang nakikinig na marami silang mga inaalala. No, maaring ang isang estudyante, inaalala niya ang kanyang mga grades. Maaring may estudyanteng nag-aalala sa kanyang mga project, medyo limited ang budget, paano niya ito mabibili. Maaring may mga may nakikinig ngayon, merong mahal sa buhay nila ang nawala, no? Talagang nahirapan sila na makapag-move on. Maaring iba namang kabigatan na dinadala sa buhay, may mga pressures, napipressure sa pangangailangan ng pamilya, maaring napipressure sa mga kumbaga sa school, napipressure sa trabaho, napipressure sa community. Iba naman, maaring may takot na kinakaharap sa mga oras na ito. O kaya mayroong mabigat na responsibility na ito ang nagiging kabigatan na dinadala. So iba-iba tayo ng burden, gaya nga ng nabanggit ko kanina. Pero ang sabi po ng Bible, cast. Pag sinabi natin cast, literally it means you throw. Ibato mo sa Kanya. Di ba parang sa nagbabasketball, di ba po? Di ba sa basketball, kung ikaw yung one-man show sa basketball, talagang mabigat yung burden. Just imagine, di ba sa basketball, 5 kayo, 5 din ang kaaway, tapos ikaw lang ang lagi nagdadala ng bola, ay mahihirapan ka talaga. No? Nalimutan mo, meron ka palang mga kasama na pwede mong ibato yung bola. So ganun din po sa mga problema, sa mga burdens na dinadala natin sa buhay po natin, pwede nating ibato, ibigay natin, i-throw natin. Ito yung problema, ito yung burden. Siyempre, pag dala-dala natin ito, talagang ang bigat. Mahirapan tayong umusad. Mahirapan tayong kumilos kasi nandito yung bigat. Pero ang sabi ng Bible, ibato nyo sa akin, sabi ng Panginoon, ibigay mo sa Kanya. Kasi tayo, wala naman tayong magagawa eh. In fact, kung sinasarili natin yung problema at dinadala natin ito, tayo rin ang mahihirapan. Pero kung ibibigay natin yan doon sa makapangyarihang Diyos, sabi nga ng, kumbaga kanta ng Jabez noon, lalo nung panahon ni Tatay Felipe, alam kong may magagawa ang Diyos. So, ibigay natin sa Kanya, i-throw natin sa Kanya yung problemang meron po tayo. Sabi nga sa New Testament naman, 1 Peter chapter 5 verse 7, casting some, hindi po sinabi, casting all, sabi ng Bible. Casting all your care, mga alalahanin. Casting all your care upon Him. Kay God, ibigay natin sa Panginoon. Maliit man yan, malaki man yan, ibigay natin sa Panginoon. Ito maganda, for He careth for you. Salamat, ang pagpapakilala ng Diyos sa Kanyang sarili sa Bible, hindi siya yung after He created everything, o sige, bahala na kayo dyan, naalis na ako, wala na akong pakialam sa inyo. Hindi po.
Laging may pakialam sa atin ang Panginoon. At kung meron mang person in the entire universe na siyang may care, totoong may pakialam sa atin, yan po ay walang iba kundi ang ating Panginoon. Alam niyo, may mga example from the Old Testament na makikita natin na talagang sila po ay dumating sa point na sila talagang umiyak. Pero blessing naman sa kanilang pagtangis ay makikita natin na napapakinggan sila ng Panginoon. Gamitin kong example ang mga Israelita in Exodus chapter 2. Ito yung nagkaroon ng panibagong Pharaoh, nagkaroon ng panibagong ruler sa Egypt, at itong ruler na to ay pinahihirapan sila. Alam nyo, yan din ang kagandahan, yan din ang blessing minsan sa mga kabigatan. Kasi sa pamamagitan ng mga kabigatan na ito, natututo na tayong lumapit sa Panginoon. Salamat, ang buhay natin hindi puro kagaanan. Salamat, hindi puro saya, hindi puro triumph. May mga tribulations din. May mga may mga temptations din na dumarating sa buhay natin. Kagaya ng mga Israelita, no, napunta na sila sa Egypt, enjoy na ang buhay nila. During the time of Joseph, ang saya ng buhay, no, talagang masagana. Pinagpala sila, dumami na ang kanilang mga alaga, na-enjoy na nila yung pagkain sa Egypt, na-enjoy na nila yung kultura sa Egypt, pero yun, talagang pinahintulutan ng Panginoon na sila'y makaranas ng hirap. At dito makikita natin, and it came to pass, in process of time, that the king of Egypt died, and the children of Israel sighed by reason of the bondage, and they cried, and their cry came up unto God by reason of the bondage. And God heard their groaning, and God remembered His covenant with Abraham, with Isaac, and with Jacob. So dito ang kagandahan sa kanilang pag-iyak, sa kanilang paglapit sa ating Panginoon. Nahirapan na sila, pinapahirapan sila ng mga Egyptians, napakinggan, narinig ng Panginoon ang kanilang mga dalangin. Yan ang kagandahan po sa God natin, sapagkat hindi kagaya sa mga paganong Diyos-Diyosan, sa mga ribulto, may tenga, pero hindi nakakarinig. Ang Diyos natin, hindi man natin siya nakikita dahil siya ay Espiritu, pero rinig na rinig niya ang ating mga panalangin, yung ating mga pagtangis, yung ating mga iyak. Kung ano man yung burden mo today, na nilapit mo sa Kanya, iniyak mo sa Kanya, iniatang mo sa Kanya, napapakinggan Kanya. At makikita nga natin, pag susubaybayan natin, gumawa ang Diyos ng solusyon. Pinadala niya si Moses sa kanila at siya ang naging tugon sa kanilang panalangin. Kaya nga, sa 2 Chronicles, another familiar verse in the Bible, ano yung condition? If my people, which are called by my name, shall humble themselves and pray, and seek my face, and turn from their wicked ways, then will I hear from heaven, and will forgive their sin, and will heal their land. Nakikinig po ang Panginoon. Ibigay mo sa Kanya yan. Ano man ang problema mo ngayon, ibigay mo sa Panginoon. Pinapakinggan Kanya. At tandaan nyo mga kapatid, ang salita din ng Diyos ay nangungusap din sa atin. Siyempre, huwag nating expect na biglang may magsasalita audibly na, ganito problema. Hindi. We have the Bible. Nandito yung magiging tugon ng Panginoon sa atin sa mga krisis, sa mga kabigatan na dinadala natin. Kaya nga another verse pa in the book of Psalm 145 verse 18, ang sabi ng Bible, the Lord is nigh unto all, malapit lang siya, them that call upon Him. To all that call upon Him, tingnan niyo po to call upon Him in truth. In truth. So, pagdating sa pananalangin, pagdating sa paglapit sa Panginoon, mahalaga na ang ating prayer ay in accordance sa katotohanan ng ating Panginoon. Huwag tayong lalapit. Siyempre, pag ang isang tao na nalangin siya, at ang kanyang panalangin, Lord, sana yung drogang binibenta ko, lumakas ang sales. Of course, hindi yan ang kalooban ng Panginoon. Hindi yan katotohanan. O kaya, Lord, sana meron ako madukutan ngayong araw na to. No? Sana marami akong... Hindi yan ang kalooban ng Panginoon. No? O kaya, Lord, sana, kumbaga, mahak ko tong account ng system ng kumpanya. Hindi yan kalooban ng Panginoon. Hindi yan in accordance sa truth niya. So, pakikinggan ng Panginoon
Paano yun, pastor? May mga magnanakaw na nanalangin na sasagot naman. Tandaan nyo, meron din namang other side na sumasagot ng panalangin. Kaya nga, gusto yung sinabi ni Pastor Tan noon, LPG yata namin noon. Kasi di ba merong mga iba na, kumbaga yung mga congressman, mga big time sila, yayaman nila, no? Sabi niya, wag niyo na sabihin pinagpala ako ng Panginoon. Dadamay niyo pa si Lord di ba? Wag niyo nang damay. Pinagpala kayo, pero hindi galing kay Lord yan. Okay? Pwede naman kayong pagpalain. Kaya nga, di ba, kung iisipin nyo, yung mga drug lord, parang sila pa yung pinagpapala Kung sino pa yung mga manggagansyo, parang sila pa yung mga pinagpapala. Pero wag niyong sasabing pinagpala ng Panginoon. Kasi ang dyablo, nagbibigay din ng pagpapala, pero hindi siya nagbibigay ng libre. May singil po yan. Kaya nga, dito po, ang paglapit natin sa Panginoon, in accordance po sa katotohanan na nasa ating Panginoon. Kaya pag tayo po'y lumapit sa Kanya, pag tayo humiling sa Kanya, at itong panalangin natin ay sumasang-ayon sa katotohanan na meron sa Diyos, of course, asahan natin ang reply na mula sa Panginoon ng ayon sa Kanyang kalooban. Hindi lang yan. Pangalawa, count upon the Lord. Hindi lang po yung call, kaya nga iatang natin sa Kanya, ibigay natin sa Kanya. Pero sabi nga, He shall sustain thee. Hindi sinabi ng Bible na He may sustain thee, kundi He shall sustain thee. Sigurado po, mga kapatid. Kaya nga, maaasahan natin ang Panginoon. Kaya, count upon the Lord. Maasahan mo siya. Meron ka talagang maaasahan sa Panginoon. Alam nyo, yung salitang sustain sa talata pong ito, ang ibig sabihin ng sustain dito is hold you up, feed you, strengthen you, carry you. Alam nyo mga kapatid, ang kagandahan sa atin pong Panginoon is hindi lang pwede nating ibigay sa Kanya ang kabigatan na meron kang dinadala sa mga oras na to. Ang kagandahan sa Panginoon natin, hahawakan ka pa niya, pakakainin ka pa niya, ibibigay pa niya ang iyong mga pangangailangan, palalakasin ka niya, bubuhatin ka niya, and He shall sustain thee. Yan ang kagandahan po sa ating Panginoon. Kaya nga, di ba, ang ating Panginoon, tinan niyo pong sabi ng Isaiah chapter 26 verse 4, trust ye, magtiwala kayo in the Lord, magtiwala kayo kay Jehovah forever. For in the Lord Jehovah is everlasting strength. Diyan po sa pangalang Jehovah, mga kapatid, makikita natin, di ba sa Bible, ang mga pangalan ay may mga kahulugan. Hindi kagaya sa panahon natin ngayon, pag may mga pangalan, usually yan, pangalan ng mga sikat na artista, sikat na mga basketball player, o kaya combination ng mga pangalan ng lolo, kaya pangalan ng lola, pangalan ng magulang, pinagko-combine. Pero sa Bible hindi, pangalan ng tao, pangalan ng lugar, may kahulugan po ito at significant po yung mga pangalan na yon doon sa tao at sa lugar na nilagyan po ng ganung pangalan. Kahit ang Diyos po natin, mga kaibigan at mga kapatid, tinawag siyang Jehovah. Pero di ba makikita natin sa Bible, may mga compound words, no, dalawang salitang pinag-isa, na dinidikit sa pangalang Jehovah. Kaya nga, yung sinasabing He shall sustain us, di ba, mga kaibigan at mga kapatid, tandaan po natin sa ating buhay, ano man ang laban na meron tayong kinakaharap ngayon, ano mang specific na battle na kinakaharap mo ngayon, huwag niyong kalilimutan, meron tayong Jehovah Nisi na siyang banner natin sa digmaan na kinakaharap natin. Huwag niyo kalilimutan ang Jehovah Nisi, lumitaw yan. Doon sa Exodus chapter 17 na nakikipaglaban ang mga Israelita sa Amalekites. At sa kanilang, o sa pagtaas ng kamay, pagtaas ng tungkod ng kamay ni Moses, nananalo sila sa laban. Pero pag nakababa yung kanyang kamay, natatalo sila. Ano pa ang significance ng pagtaas niya ng kanyang kamay, pagtaas ng kanyang tungkod? Ibig sabihin nun, yung pagtaas niya, yun yung banner. Tinataas niya yung pangalan ni Jehovah. Kaya ano man ang laban na meron tayo, lagi nating uunahin, lagi nating itataas ang ating Panginoon. Kabaliktaran ang nangyayari sa mga tao. Pag may problema, merong burden sa buhay, ay, hindi mo na ako mag-church. Bakit? Pag hindi ka ba nag-church, magkakasolusyon ba yung problema mo? Hindi, mas lalo ka magkakaproblema. Kaya sa laban na to, mas lalo mong itaas si Lord.
Yan ang sikreto sa labang ito. Kasi the more na tinataas mo siya, the more na magtatagumpay ka. Pero pag binababa mo siya at tinataas mo na yung sarili mo, tinaas mo yung problema, wala kang magiging solusyon. Magkakaroon ka ng panibagong problema. Huwag mo kalilimutan din sa oras na ito, kung ang burden na kinakaharap mo, yan ay sa area ng kalusugan, may karamdaman ka, may mga inconvenience ka naramdaman sa iyong sarili, huwag mong kalilimutan, isa sa pagpapakilala ng Diyos sa kanyang sarili, siya po ay ang ating Jehovah Rapha, our great healer. Meron tayong dakilang manggagamot. Yes, may mga doktor, meron tayong mga gamot, pero ang nagbibigay pa rin, may control pa rin ng kalusugan natin, ang magbibigay pa rin sa atin ng healing, physical, emotional healing, spiritual healing, ay walang iba kundi ang ating Jehovah Rapha. Siya ang magsusustain ng ating mga pangangailangan sa ating kagalingan na hinahanap. Huwag niyo kalilimutan na kung ikaw ay may mga pangangailangan, maaring pananalapi, maaring mga material na mga bagay, o iba pang kailangan mo personally, isa rin sa pagpapakilala ni God sa kanyang sarili, is siya po ang ating Jehovah Jireh, ang ating provider. Na kung papanong si Abraham ay iaalay niya dapat si Isaac, pero nag-provide si God ng alay, at yun nga ay nagbigay ng lamb na siyang magiging offering nito pong ni Abraham. At nakita natin yung provision na binigay ng Panginoon. Kaya nga, number one, yung provision pagdating sa ating salvation at yung provision sa pang-araw-araw. Kaya nga sinabi rin ng Panginoong Jesus, di ba? Sinabi ni Paul regarding kay Christ na my God shall supply all your need. Bakit? Siya kasi ang ating Jehovah Jireh, ang ating provider. Siya ang magsusustain ng ating mga pangangailangan sa pang-araw-araw. Maaring sa oras na to, ang burden na meron ka, maraming kaguluhan. Lalo't araw-araw kang nakikinig ng hearing, impeachment, ako talagang bibigat ang daigdig mo. Di ba? So parang gulo ang nakikita mo. Kailangan natin ng kapayapaan. Ang ating Panginoong si Jehovah, He is our Jehovah Shalom. He is the Lord of Peace. Ang totoong kapayapaan. Yes, ang daigdig na to nagsasabi, nagbibigay ng peace, may mga peace talk. Pero yung kapayapaan na yan, ano lang yan, panlabas lang. Ang mahalaga yung meron kang inner peace, peace within. At yung peace na yan magbibigay sa atin ay ang ating Jehovah. Ang Jehovah Shalom, ang ating Panginoong Jesus, na siyang magbibigay ng peace that passeth all understanding. Na kahit na nagkakagulo na sa Middle East, kahit nagtataasan yung presyo, kahit away dito, ang politika, gulo rito, debate dito, siraan dito, still merong peace within. Dahil ang ating Panginoon, ang kanyang pinangako sa atin, bibigyan niya tayo ng tunay na kapayapaan na hindi kayang ibigay ng daigdig na ito. Then, maaring sa ngayon, ang burden mo, parang feeling mo nag-iisa ka. No, parang solo na lang ako, parang ako na lang yata yung naglilingkod. Parang ako na lang yata yung gumagawa sa ganito sa trabaho namin. O kaya sa school namin, parang feeling ko, mag-isa na lang ako. Huwag mag-alala, meron tayong Jehovah Shammah. He's always there. Lagi natin siyang kasama. Ano man ang parang feeling mo nag-iisa ka, hindi pala totoo yun. Dahil pag naunawaan mo yung sinasabi ng Bible, tayo yung tao sa mundong ito na kailanman hindi tayo magsusolo dahil lagi nating kasama ang ating Panginoon. Sinabi din ng New Testament na He will never leave us nor forsake us. Never na pinangako ng Diyos na hindi tayo magkakaproblema. Yes, magkakaproblema, magkakaroon tayo ng burden sa buhay na ito. Pero sa ating paglalakbay, sa ating pagharap sa iba't ibang signal ng bagyo sa mundo natin, ang ipinangako niya, hindi niya tayo iiwan at pababayaan. Sasamahan niya tayo dun sa storms in life. Yun ang maganda. Kaya nga, aanuhin mo nga yung masaya ang buhay, pero wala naman doon yung presensya ng Panginoon. Wala naman doon yung blessing ng Panginoon. Di baling may mga challenges. Pero itong mga challenges na to, kasama mo naman ng Panginoon. Kaya yan po ang pinakamaganda dahil nangako siya, lagi niya tayong sasamahan. At huwag niyong kalilimutan na mismong ang God din ang nangako. Siya yung ating Jehovah Rohi. Siya yung ating shepherd. The Lord our shepherd. Na tayo, para tayong isang tupa, hangal,
No? Minsan, ano tayo, no? Kumbaga, wala tayo sa maayos na direksyon ng buhay natin. Pero salamat, meron tayong shepherd. Na itong shepherd na to, pag medyo naliligaw ng konti, meron siyang tungkod na hihilayin niya tayo pabalik. No? Merong shepherd na nagpo-provide, nagbabantay, nag-guard sa atin. May mga wolves sa paligid. Hindi natin nakikita, nandyan lang si Satanas at ang kanyang mga kampon nasa paligid. Pero salamat, meron tayong shepherd. He shall sustain thee. Minsan hindi lang natin napapansin. Kasi nga, parang nakapokus lang tayo masyado sa mga problema. Kasi ganun pag nagkakaproblema tayo, ang tinitignan na lang natin yung problema, nakalimutan natin, pala may kasama pala tayo, may shepherd pala tayo, may Jehovah Shammah pala tayo, may Jehovah Rapha, Jehovah Tsidkenu, at yung iba pang pangalan niya na sinasabi sa Bible, kasama natin siya. Kaya, ano man ang kabigatan mo sa ngayon, wag kang mawawalan ng pag-asa. Kasi yung God na nagligtas sa iyo ay nangako that He will sustain you. At panghuli po, confidence upon the Lord. He shall never suffer the righteous to be moved. Mga kapatid, sorry pero yung pangako sa righteous, hindi sa mga unsaved. Ang righteous, alam natin, walang righteous. Pero tayong mga believers, righteous na po tayo kasi inimpute na ni Christ yung righteousness niya sa atin. Kaya kung meron mang title na pwedeng tawaging righteous in the Bible, tayo po yan kasi hindi yung righteousness natin ang nakikita, kundi yung righteousness ni Christ na nasa sa atin. At ang pinangako pala, ang pangako ng salita ng Diyos, si God never suffer. Hindi niya pahihintulutan na tayo mga believers, magalaw tayo. Kumbaga, meron tayong matinding backer. Meron tayong matinding shield. Meron tayong matinding bantay na hindi niya hahayaan na tayo'y magalaw. At kumbaga tayo po ay matibag, mga kapatid. Kaya nga, sabi po ng Psalm 46 verse 10, dahil sinabi ni God that, kumbaga, He shall never suffer the righteous to be moved. Relax. Bilang anak ng Diyos, be still and know that I am God. Kaya, marami na pong mga pangyayari sa Bible na imposible. Parang kagaya na nung sila Moses, tatawid na sila dun sa Red Sea. Imposible yun. Andyan na ang kalaban, paparating na ang mga Egyptians, patay talaga sila. Kaya noong mga panahon na yun, talagang kabadong-kabado na sila. Siguro noong mga panahon na yun, nakaraming mura na si Moses eh. Pinagmumura na siya ng mga, pambira ka naman Moses, dinalan mo kami rito para mamatay. Ang nakikita kasi nila yung Egyptian. Ang nakikita nila, uy, wala nang daan dito, mamamatay na tayo. Hindi nila alam na yung Diyos na kanilang, nagpaalis sa kanila doon sa Egypt, walang sinabi yung mga Egyptian gods. Alam niyo problema sa mga Israelita, bago nangyari yun, bago nangyari na nakatawid sila, dumaan naman sila doon sa 10 plagues, di ba? Nakita naman nila yung kapangyarihan ng Diyos eh. Nakita nila kung paanong si God nagpadala ng mga frogs, di ba? Nagpadala ng mga iba't ibang salot. Nakita nila yun. At habang dumadaan sa salot ang Ehipto, safe na safe sila. Yung mga Israelita. Kaya lang, nakalimutan nilang lahat yun. Nung nandoon na sila sa malapit na silang patawid sa Red Sea, yun lang ang naalala nila, nakalimutan nila yung ginawa ng Diyos. Alam nyo, ganun tayo minsan eh. Marami nang ginawa si God sa atin noon pa man. Ang dami niya ng pag-iingat, ang dami niya ng provide sa atin, di ba? Yung iba sa inyo rito, nakapagpatapos na ng anak. Biro mo, yung makapagpatapos ka ng anak, napakalaking blessing niya. Paano nangyari yun? Hindi ka naman congressman. Paano ka nakapagpatapos ng anak? Di ba? Pag tinignan mo yung tuition, ako mga kapatid, naalala ko, yung isang araw may kausap nga kami ni Pastor Jeff, biro mo yung sa isang school na, yung sa anak niya doon mag-aaral, ang equivalent ng tuition sa isang SEM, yun na po yung pang isang taon ng mga ibang private school. Yung anak niya, ano yun? Tri-SEM of 4 na SEM yata, ganun ang bubunuin. Imagine mo paano sila makakasurvive doon. Be still and know that I am God. Bigay mo sa Kanya. Pag tayo magdadala, hindi talaga natin kakayanin. Bibigay tayo. Manlulumo tayo sa laki, sa bigat ng mga problemang dinadala natin.
Cast thy burden upon the Lord, and He shall sustain thee. He shall never suffer the righteous to be moved. Our gracious God and Heavenly Father, salamat, Panginoon, sapagkat sa iyo may kapahingahan. Sa dami ng kabigatan na dinadala ng bawat isa. Maaring yung iba rito, Lord, pangiti-ngiti lang. Maaring yung iba rito, Lord, ay hindi mo mahalata, pero may mga dinadalang mga kabigatan, may mga dinadalang problema. Maaring yung iba, hindi man nagbibigay ng kanilang prayer request, pero meron silang daladalang kabigatan sa mga oras na to. O maaring iba, ilang buwan na nilang dinadala yung problema. O maaring ilang taon na nilang dinadala ang problema. Nahihirapan na. Pero Panginoon, salamat may pangako ka. Cast thy burden. Ibigay namin, ibato namin sa iyo ang mga problema. Salamat because you will sustain us and you will never allow na kaming mga anak mo magalaw. Salamat po sa mga bagay na ito, Panginoon. Ang kulang sa amin madalas, pananampalataya. Kasi totoo ka naman sa iyong mga pangako eh. Ang problema lang sa amin, maaring kabisado namin yung verse, pero meron kaming mga pagdududa. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na yung mga doubt sa aming mga puso, sa isip namin, mawala lahat ito. At tumibay, tumatag ang aming mga pananampalataya. Na seryosohin namin ang mga promises mo sa iyong mga salita. Iyak lang namin yung mga problema. Ibigay lang namin sa iyo, Panginoon. Salamat po. Anytime, anywhere. Kahit nga hindi kami magsalita, sa isip lang namin, basang-basa mo ito, Panginoon. Rinig na rinig mo ang mga kabigatang inihahain namin sa iyo. Kaya I pray, dear Father, teach us na magtiwala. Panghawakan ang iyong mga pangako. Kasi totoo naman ito. Ang problema lang, nagda-doubt lang kami. Nanghihina, nawawalan ng pag-asa minsan. Kaya wag umiral ang aming lumang pagkatao, kundi umiral yung spiritong nasa sa amin. Dumakas kami sa pananampalataya. Sa anumang mga krisis na kinakaharap ngayon, maging matatag kami, Panginoon, sa mga bagay na ito. Maraming salamat po. In Jesus' name, Amen and